Ako si Elias, edad 34, hindi katangkaran, mga balat ay kulay kayo manggi, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nakatira sa tundo. Dahil sa sobrang hirap ng buhay sa Pinas, ay pagsapalaran ako sa Dubai noong taong 1990, buwan ng Oktubre, araw ng 27. Noong ang bunsong anak namin ni Marisa ay 5 buwan pa lamang sa kanyang sinapupunan at ang panganay kong anak ay 3 taong gulang pa lamang. Nagawa ko ito upang mabigyan sila ng mabuti at maayos na buhay. Ang aking asawa ay nagngangalang Marisa. Siya ay 32 anyos at hindi rin katangkaran. Maganda at maputi si Marisa. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan at pagkakaroon ng mabuting puso, nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang elementarya lang ang natapos ni Marisa. Ngunit hindi ito naging hadlang upang mahalin ko ang isang tulad niya. Mula nang iwan ko si Marisa at ang dalawa naming anak, mag-isa na lamang niyang inaalagaan ang aming mga anak. Nagbibigay sustento na lamang ako sa asawa ko kada sasahuran ako sa pabrikang pinagtatrabahuan ko dito sa Dubai upang ipambayad ng upa, kuryente, pagkain at diaper at gatas ng mga anak. Noong unang mga taon ng aking pakikipagsapalaran sa pabrika dito sa Dubai, ay nahirapan ako makihalubilo sa ibang mga kasamahan ko. Dahil hindi naman ako masyadong marunong magsalita ng Ingles. Pero kahit papaano ay may ilang kapong Pinoy akong kasamahan na bago lamang at ang ilan sa kanila ay ilang taon na ang nagsisilbi sa pabrika. Kaya medyo naging kampante ako sa aking trabaho. Naging mabuti sa amin ang mamumuno sa pabrika. Ang problema lamang ay ang mga banyagang kasamahan namin dahil minamalit nila ang isang Pinoy na tulad ko. At bukod sa pangmamalit nila sa kakayahan ko, naging sanhi rin ng panlalait nila ang aking kulay. Ngunit hindi ito naging dahilan upang panghinaan ako ng loob dahil para sa kinabukasan ng aking mga anak ang nakasalalay. Kaya ako nagtatrabaho ng maayos. Madalas din ay sinisiraan nila ang iba sa aming mga Pinoy para mapatalsik sa pabrika. Ngunit binabaliwala lamang ito ng amo namin dahil alam niya na hindi tanggap ng ibang banyaga ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa pabrika. At kung bakit ganun na lamang ang pagpapahalaga sa amin ng aming amo, ay dahil sa kanyang asawa na isang Pilipina, na dati na rin naranasan ng pangungutya at pang-aabuso ng ibang banyaga. Kaya alam niya na ang mga Pinoy ay makangal pagdating sa pagtatrabaho at hindi basta-basta gumagawa ng kahit na anong gulo sa loob ng pabrika. Hindi kami masyado nahihirapan mamalengke ng mga pagkain dito dahil malapit naman ang palengke mula dito sa pinagtatrabuhan namin. Ang mga presyo ng gulay, karne at isda ay sobrang taas kung ikukumpara mo ito sa presyo ng mga bilihin sa palengke sa Pilipinas. Isama pa ang damit, tsokolate at mga laruan ng pambata. Ngunit kahit ganoon ay nakakaipon pa rin naman ako ng gamit at tsokolate upang ipadala sa aking asawa at mga anak. Ngayong linggo ay araw ng pagpapadala ko ng pera at mga gamit sa pamilya ko. Nalalapit na rin ang kaarawan ng aking bunsong anak na maglalabing 2 taon ngayong buwan ng Pebrero, araw ng 24 taon ng 2002. Ngunit hindi ko alam kung bakit wala pa din akong natatanggap na sulat mula sa aking asawa, na noong dati naman ay nagpapadala siya sa akin ng 3 beses sa isang linggo. Kaya nagdadalawang isip ako kung ipapadala ko ang pera at gamit o uuwi muna ako ng Pinas para sa kaarawan ng aking anak na hindi ko pa nakikita noong simula na nag-ibang bansa ako. At aalamin ko kung bakit hindi na nagpapadala ng sulat sa akin si Marisa. Sa sumunod na taon, nanganak na si Marisa at ipinaalam sa kanyang asawa. Natanggap ni Elias ang mga sulat ni Marisa, mabigat man sa kanyang kalooban. Hindi niya masusunod ang kagustuhan ni Marisa na umuwi na siya kagad dahil ayon sa kontrata, kailangan niya tiisin ito ng 5 taon. Alam ni Marisa ito, ngunit may hindi pa sinasabi si Elias na papahabain niya pa ito ng isa pang 5 taon. Sa mabuting isipan na gustong isagaridad niya ang hinaharap ng mga kanyang anak. Dahil mahal ang mga pagkain at lalo't lumalaki na ang mga anak nila, magiging prioridad na rin ang kanilang pagpapaaral.
Ikinukwento ni Marisa ang mga ganap sa Pilipinas sa kanyang asawa sa pamamagitan ng letra. Ang kanilang pangalawang anak ay lalaki. Sa unang taon ng pag-aalaga sa kanilang bagong sanggol na mag-isa, nabanggit ni Marisa ang hirap ng dinadanas niya habang pinagsasabay ang dalawang maliit na bata sa pagpapalaki. Dahil si Marisa ang nagsisilbi sa lahat ng gawain, hindi niya maiwasan ang mabigat na pagod. Higit sa lahat, hindi maiwasang mamiss ang piling ng kanyang asawa. Lumipas na ang 5 taon, ang taon kung kailan dapat uwi na si Elias sa kanyang mga anak at asawa. Saka lang sinabi ni Elias ang kanyang nililiham na pag-extend ng kontrata. Ang dumating lang kay Marisa at sa kanilang anak ay ang buwan-buwan na pera pang suspenso at ang letra ni Elias na naglalaman ng mga detalyeng makakadismaya kay Marisa. Nung bubuksan na ni Marisa ang letra, dahan-dahan niya itong binuksan. Kinakabahan sa nilalaman. Si Marisa ay kinakabahan dahil ang binigay ni Elias na pera ay sobra-sobra sa normal. Nung buo nang nabuksan ni Marisa ang letra, bumugad sa kanyang mukha ang malaking pagkadismaya at paghihinayang. Hindi niya maitago ang kanyang ekspresyon sa kanyang mga anak na katabi niyang naghahalukat ng mga padala ni Elias. Ang kanilang panganay na si Daniela ay 6 na taong gulang na. May edad na nakakaisip at kumpara sa normal na bata ay maagang namulat dahil sa sitwasyon na wala silang tatay sa bahay. May bahagi na siya sa bigat ng dinadala ng kanilang nanay na malayo sila sa piling ng kanilang tatay. Ang bunso nila sa pamilya ay iyak ng iyak na si Alvin dahil nakikita nitong ang pagtulo ng luha ng kanyang nanay. Dahang-dahang binasa ni Marisa ang letra ni Elias na naglalaman. Marisa, natanggap niyo na yung mga padala ko. Oo, alam ko sobra-sobra pa ito sa 3 buwan pag pinagsama ang binigay kong pangsustento sa inyo. Ngunit ito na lang muna ang paraan ko sa pagbawi sa inyo. Pasensya na Marisa kung ang pagbubungod sa iyo ay dismaya dahil alam kong matagal mo na akong hinihintay at inihiling makauwi. Nagpa-extend ako ng kontrata sa aking amo dahil iniisip ko ang kapakanan ng ating mga anak. Dahil sila ay lumalaki na. Dadaan sila ng high school at kolehiyo. Malaki-laking pera ang kakailanganin natin doon. Pasensya na kung hindi ko kaagad sinabi. Marisa, pakatatag kayo dyan. Para sa ating anak, kailangan ko uli gawin ang sakripisyong ito para sa mga kapakanan nyo naman ito. Mahirap rin sa akin. Mabigat pero kailangan kong gawin. Ako rin Marisa, sobrang nangungulila na ako sa inyo. Lalo na sa mga anak natin dahil di ko pa sila nakikita ng aktual. Sana na ikikwento mo ako sa mga anak natin. Doon natapos ang mga huling salita sa letra ni Elias. Humagulgol na ng sobra si Marisa pagkatapos nito. Sobra ang labis na pagkadismaya niya at paghihinayang kay Elias. Di niya maitago sa kanyang mga anak na dapat di niya pinapakita ang ganito dahil gusto ni Marisa makitang malakas siya sa harap ng kanilang mga anak, ngunit hindi na ito mapagkakaila. Ang anak niyang si Daniela ay lumapit at niyakap na lamang kanilang nanay na nanghihina. Si Daniela ay lumaking matatag, dulot ng kulang ang presensya ng kanyang tatay sa kanilang tahanan. Sa magang edad, sinasalo na rin ang mga bigat na nararamdaman ng kanyang nanay. Alam ni Daniela na may nagkukulang sa puso niya, ang tatay niya, bagkus di niya maramdaman ang kaganapan ng isang tatay sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Marisa, binibigyan rin pala ng letra ni Elias ang kanilang panganay. Siguro, ito na ang pamamaraan ni Elias upang magkaroon pa rin ng koneksyon sa kanyang panganay na anak. Sa bawat letrang binibigay ni Elias kay Daniela, napapahalaga naman ito ni Daniela. Kahit papaano, may komunikasyon siya sa tatay niyang hindi niya pa nakikita. Dahil habang patagal ng patagal, parang nawawalan na ng gana
ang kanyang nanay magkwento tungkol sa tatay nila. Si Daniela ay 7 taong gulang pa lamang, tahimik at malakas na bata. Magaling sa eskwelahan, kagandahan at masinop. Maaga rin siyang namulat sa realidad dulot ng sitwasyon nila sa bahay, kaya ang pag-iisip na lamang niya ay parang isang matanda na. Ngunit, may tinatago rin si Daniela ang bigat sa puso at nailihim niya ito. Sa totoo lang, nahihirapan siya makita na ang kanilang nanay na si Marisa ay nahihirapan ng gantong mag-isa. Hiniling na rin niya na sana makauwi na ang tatay nila na mas maaga pa, kaso nasira iyon. Simula ng taon na yon, napapalayo na rin ang loob ni Daniela sa kanyang tatay, o sa ibang salita, nagiging taong kilala na lamang ang pagtingin niya sa tatay niya. Nagdaan ng ilang buwan, simula nung araw na yon, naging tahimik ang komunikasyon ni Elias sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa mga sumunod na buwan, hindi na nagpapadala halos ng mga letra ang kanyang asawang si Marisa. Nagpapadala lang kung may kinakailangang pera sa mga anak. Nalulungkot si Elias at bumigat ang kanyang puso dahil naiintindihan niya kung bakit naging ganun na lamang ang hip ng hangin nila ngayon. Pero namumuo rin ng bigat sa puso niya ito dahil ginagawa niya itong sakripisyo na ito para sa kapakanan nila. Gustong gusto na rin umuwi ni Elias sa Pinas sa piling ng asawa niya at kanyang mga anak. Nagpadala ulit ng letra si Elias at namigay ng ekstrang pera dahil gusto niyang matawagan si Marisa. Ang taon na yon ay nauuso na ang dial phone. Ngunit may pagkamahal sa mga normal na mamamayan tulad nila. Lumipas ang 1 buwan at nakatanggap si Elias ng letra mula kay Marisa. Nagbigay ng petsa si Marisa kung kailan sila mag-uusap sa pamamagitan ng telepono. Ito ang magiging unang usap nila Elias at Marisa na maririnig nila ang kanilang mga boses sa isa't isa. May 5, 1996, nang hapon na ang tinaklang petsa. Pumunta si Marisa sa lokal na dial phone sa kanilang lugar. Mahaba-haba ang kanyang pinila at nakalipas ang 1 oras, siya na ang nasa unahan. Habang dinadial niya ang numerong binigay ni Elias sa letra, palakas ng palakas ang tibok ng puso ni Marisa. Di malaman kung ito ay kaba o pagkakagalak, pero isa lamang ibig sabihin nito. Ang usap na ito ang magdidikta sa mangyayari sa kanilang hinaharap. Naikot na lahat ng numero at patuloy itong tumutunog. Halos 5 minuto niyang hinihintay, pinapakinggan, at paulit-ulit na tunog ng telepono na naririnig ng lahat. Sa wakas, sinagot na ni Elias yung tawag. Nagkaroon muna ng mataimtim na katahimikan bago sinimulan ni Elias ang unang salita. Kamusta ka? Okay lang. Sagot ni Marisa. Kamusta mga anak natin? Okay naman sila. Tugon ni Marisa sa akin na pawang napipilitan sa pagsagot. Parang hindi ka masaya na nakakapag-usap tayo ng ganito. Hindi umimik si Marisa sa sinabi ko ng oras na yon. Di mo man lang tatanungin yung kalagayan ko dito. Salita ka naman. Pabigo kong sigaw habang umaasang sasagot siya. Elias, umuwi ka na, parang awa mo na. Sambit niya sa akin habang umiiyak. Sobrang hirap na, Elias. Mga anak mo nangungulila sa tatay, Elias. Nalulungkot at nabibigatan na ako sa sitwasyon dito, Elias. Kailan ka pa uuwi? Pag wala na kaming paki sa'yo. Yung mga anak mo, isipin mo. Ang hirap mag-isa dito, Elias. Kailangan namin ng tumataguyod na tatay sa bahay. Hindi matigil ang iyak ni Marisa habang binibigas niya ang mga hinanakit niya patungkol sa akin. Di ba napag-usapan na natin to? Sa tingin mo ayaw ko pang umuwi? Unang taon pa lang uwing-uwi na ako. Sobrang mawali sa mahal mo sa buhay, hindi ka lang nag-iisa. Nagkulang ba ako sa mga pinapadala ko?
Ito yung sakripisyo kong kailangan kong gawin, bakit di mo maintindihan? Bakit di mo sinabing magpapakatagal ka pala dyan, Elias? Pabalang nabigkas sa akin ni Marisa. Bakit di mo sinabing magpapakatagal ka pala dyan? Pabalang nabinigkas sa akin ni Marisa na nagbigay sa akin ng pangamba. Bakit kailangan mo pang ilihim sa akin yun? Tapos bibiguin mo kami ng mga anak mo? Anong kulang? Yung presensya mo, Elias. Yung pagkatatay mo sa mga anak mo, di ka nila makilala. Hindi ako nakapagsalita sa mga narinig ko mula kay Marisa. Dahil nabigla ako sa mga binitawan niyang mga salita sa akin. Marisa, may 4 na taon pa ako. Matagal pa ako makakauwi. Kaya tatagan niyo palalo, pati ako. Sisiguraduhin kong makakauwi na pagkatapos nun. Sa puntong ito, nagbitaw ako ng salitang hindi ko mapapanindigan ng maayos. Marisa, hindi ko puputulin yung suporta ko sa inyo hanggang dulo, kaya Marisa, parang awa mo din. Maintindihan mo sana ako. Nilihim ko kasi alam ko una palang di ka papayag. Alam kong tututol ka sa desisyon na yun. Pero pinili ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, Marisa. Sana maintindihan mo yun. Para sa iyo yun, at higit sa lahat para kay Daniela at Alvin. Matatapos na ang oras ng tawag. Marisa, maging ligtas kayo palagi. Huwag niyo pabayaan ang sarili niyo. At salamat sa sakripisyo mo rin dun sa bahay natin. Magpapadala pa rin ako ng letra kada buwan, Marisa. Sa susunod ulit. Mahal kita, Marisa. Mahal ko kayo nila Alvin at Daniela. Doon nagtapos ang kanilang pag-uusap. Tulad nga ng sinabi ni Elias sa tawag, patuloy siyang sumusuporta sa kanyang pamilya at hindi pinutol ang komunikasyon sa kanyang asawa at mga anak. Sa pagtagal, paminsan-minsan, nagbibigay rin ng letra si Marisa. Pero sobrang malimit lamang sa salita. Sa Pebrero ng 2002, makakauwi na si Elias. Hindi niya pinalam kung kailan ang eksaktong araw ng pag-uwi niya. Balak supresahin ni Elias ang kanyang pinakamamahal na asawa at mga anak pagkatapos ng kanyang pangingibang bansa na umabot ng 10 taon. Sakto sa araw ng Pebrero 24 ay kaarawan ng kanyang bunsong anak. Gusto ni Elias maging magarbo ang unang pagkakataon na makakasama niyang magdiwang ang kanyang anak. Dumating ang araw ng pag-uwi at nakakagulat ang mga sumusunod na kaganapan. Nagpaalam na si Elias sa mga kasamahan niya at sa kanyang amo sa pinagtatrabahuan niyang pabrika. Sinabi ni Elias sa kanyang amo ang rason kung bakit kailangan niya na umuwi ng Pinas. At tinapos na ang kontrata dito sa Dubai. Malugod naman itong tinanggap ng kanyang amo. Habang naglalakad si Elias palayo sa pabrika ng kanyang pinagtatrabahuan, bit-bit ang kanyang mga gamit ay nakarinig siya ng mga sigaw ng kanyang mga kasamahan. Napatangin nito sa kanyang mga kasamahan na masayang kumakaway sa kanya malapit sa pinto ng pabrika. Napangiti si Elias at kinawayan din ng kanyang mga kasamahan na tumulong sa kanya nung nagsisimula pa lamang siya sa pinagtatrabahuang pabrika. Pagkatapos nitong kumaway, nagpatuloy na si Elias sa kanyang paglalakad at naghanap na ito ng masasakyan papuntang paliparan papuntang Pilipinas. Nanginginig ang katawan ni Elias sa tuwa at kaba nung ito ay makasakay sa sasakyan dahil sa loob ng 12 taon ay makakauwi na siya sa Pilipinas at makakapiling na niya ang kanyang pamilya. Nangangamba ito kung ano ang mangyayari sa pag-uwi niya at ano ang magiging kakalabasan na pagkikita. Nangangamba ito kung ano ang mangyayari sa pag-uwi niya at ano ang magiging kalalabasan na pagkikita at pag-uusap ng kanyang asawa at mga anak dahil sa naging away nila ni Marisa. Kamusta na kaya ang mga anak ko? Mukhang malalaki na ata sila ngayon. Hindi na siguro ako makikilala ng aking panganay.
Sobrang kagustuhan ko na mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Hindi ko na naisip ang paghihirap nila doon. Nasanay ang mga anak ko na walang ama na nag-aalaga sa kanila at wala sa piling nila. Hindi ko rin inisip ang paghihirap ng asawa ko dahil siya ang tumayong nanay at tatay ng aming mga anak habang ako ay nasa Dubai. Dapat noon pa lang na sinabihan ako ni Marisa na umuwi ako ng Pilipinas ay umuwi na agad ako. Ang tanga ko. Sana matanggap pa din ako ng aking pamilya pagka uwi ko sa aming tirahan. Sana. Nung makarating si Elias sa paliparan, agad itong bumili ng tiket para makasakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Naghintay si Elias ng ilang oras bago ito makasakay ng eroplano. Pagkasakay ni Elias sa eroplano, hinanap niya ang kanyang upuan. Tinabi ang kanyang mga gamit at umupo. Napaisip ito na ilang oras na lang ang nalalabi upang makita ang kanyang pamilya at nakatulog ito sa kinauupuan niya. Lumipas ang ilang oras at nakarating na din ang eroplano ni Elias ng ligtas sa paliparan ng Manila. Pagkaapak niya sa ilabas ng eroplano, biglang sumagi ang mga alaala ng nakaraan noong siya ay paalis ng Pilipinas. Upang magtrabaho sa Dubai, naalala niya ang pag-iyak ni Marisa habang magkayakap sila sa loob ng paliparan ng Manila. Pinipigilan ni Elias ang kanyang emosyon habang siya ay naglalakad palabas ng paliparan. Umanap agad si Elias ng masasakyan pauwi ng bahay nila sa Tondo. Habang ito ay nasa loob ng sasakyan, lumalakas ang tibok ng kanyang puso at nagpapawis ng malamig at hindi mapakali habang palapit ng palapit ang distansya niya sa kanyang tahanan. Nabablangko ang kanyang isipan sa sobrang pag-iisip kung paano niya sasalubungin ang kanyang asawa at kanyang dalawang anak. Na makarating si Elias sa lugar nila, ay nagsabi ito sa driver na ibaba na lang siya sa kanto ng kalye ng kanilang tirahan. Binitbit ni Elias ang kanyang mga bagahe, palabas ng sasakyan, agad itong naglakad papunta sa kanyang tahanan. Habang naglalakad si Elias, ay bumabalik ang mga alaala niya ng kanyang asawa at kanyang paghihirap na dinanas noong nagsimula sila bumuo ng pamilya. Nung nasa tarangkahan ng kanyang tahanan si Elias, napatitig siya ng matagal sa harap ng kanyang tahanan. Inobserba ni Elias ang tahanan nila. Ibang-iba na sa memorya niya. Bago siya lumuwas papuntang Dubai, ang daming pagbabago halos. Hindi niya malaman kung ito pa ba ang dating bahay na iniwanan niya sa pagkaraan ng 12 taon. Ano kaya unang pambungad ko sa kanila? Gaano na kalaki ang mga anak ko? Si Daniela, si Alvin, Marisa. Kamusta ka pagtapos ng lahat ng mga taon na ito? Binuksan ni Elias ang tarangkahan ng bahay. Daan-daan niyang binuksan ang tarangkahan at maririnig mo ang ingay ng pagbukas nito. Mabagal lamang ang hakbang niya papunta sa pinakapinto ng kanilang bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nandito na siya sa Pilipinas. Laking pagbabago ang naganap. Ang laking paninibago rin ang kanyang nararamdaman. Napansin niyang hindi nakakandado ang pinto ng bahay at may naririnig ng ingay sa loob ng salas. Ingay ng mga boses ng mga bata. Huminga na malalim si Elias upang ihanda ang sarili niya bago buksan ang pinto. Pagkatapos niyang ihanda ang sarili, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Maririnig ang langit-ngit na pagbukas ng pinto. Kahit nasa loob na ng kwarto ay maririnig ito.
Nung binuksan na ni Elias ang pinto, nakita niya sa salas ang isang magandang dalagitang kahawig ang kanyang asawa at isang bunsong kapatid dito na mahahabol lang katangkaran ng ate niya. Mahinang binulong ni Elias ang pangalan ng kanyang mga anak habang sila ay nagkatitigan muna ng halos 2 minuto na para bang tumigil ang mundo ng isa't isa. Daniela, Alvin, Daniela, Alvin. Sino po kayo? Bakit kayo pumasok sa bahay namin? Magid sa akin ang aking anak na si Daniela. Ako to mga anak, ang tatay niyo. Si Elias. Si Jojo kung nabanggit mo ng nanay niyo na si Marisa. Si Risa. Papa? Pa, ikaw ba yan? Pinaghalong pagtataka at saya ng aking anak. Si Papa? Si Papa yan? Tanong ng bunso kong anak na hindi ko nasubaybayan ang paglaki. Agad-agad sumugod ang mga anak sa piling ng tatay at si Elias ay hindi na rin napigilang humagulgol habang kayakap ang kanyang mga anak. Ang mga sandaling ito ay sobrang mahalaga para sa kanila dahil ito ang unang tagpuan nila sa loob ng 12 taon. Halos tumagal ang 5 minuto ang kanilang pagbabawing piling ang mag-ama. Kulang pa rin ang minutong ito pero may isa pang hinahanap si Elias. Mga anak, nasaan ang inyong nanay? Si Mama? Pa, si nanay ang namalengke. Mga gantong oras na kauwi na yun. Paano po yung mga dala nyo? Tanong sa akin ni Alvin. Ganun ba anak? Sige, hintayin natin. Lumingon na si Elias upang makita ang taong nasa likod niya. Grabing kaba at tibok ng puso ang nararamdaman niya ngayon. Sa paglingon niya, nakikita niya ang mukha ng kanyang asawa na si Marisa. Ma, nakauwi na kayo. Si Papa nakauwi na. Masayang sinabi ni Alvin kay Marisa na nakauwi na. Ngunit hindi masaya si Marisa sa pagbabalik ko. Sa pagtagpo ng kanilang mata, unti-unti ulit naluluha si Elias. Parang tumigil ulit ang mundo sa loob ng bahay na iyon dahil nanatili lang sa pwesto si Elias at Marisa kung saan sila tumigil. Inobserbahan ito ni Daniela dahil siya ang nakakalam sa ganap ng dalawang mag-asawa at naghihintay sa susunod na mangyayari. Lumapit si Elias at niyakap ng mahigpit si Marisa. Si Elias ay umiyak uli habang si Marisa ay halatang nagpipigil ng emosyon. Ngunit di niya pa rin mapigilan ang kanyang luha at umiyak si Marisa sa malumanay na paraan. Si Marisa ay galing palengke upang mamili ng sangkap para sa kanilang hapunan. Ang mga sangkap na binili niya ay para sa paggawa ng kaldereta. Ito ay paborito ng kanyang mga anak. Paborito rin ito ni Elias. Mukhang kahit balay sila sa isa't isa, minamana pa rin sila sa kanilang tatay. Dalawang oras na ganda at nagluto si Marisa para sa kanilang hapunan. Tumulong si Elias sa paghanda ng hapagkainan habang ang mga bata ay hinahanda ang lamesa. Sabay-sabay silang umupo at pinangunahan ng dasal ng kanilang bunsong anak na si Alvin. Habang kumakain, si Alvin ay maraming tanong nakanda para sa kanyang tatay. Matagal niya nang gustong makilala ang kanyang tatay dahil mga kwento-kwento lang mula sa kanyang nanay at mga tito ang pagkakakilanlan niya sa kanyang tatay. Napaka-inosenteng at mapagmahal na bata. Sabi ni Elias sa isip-isipan niya, napalaki siya ng maayos ni Marisa kahit mula siya. Pa, kamusta ka sa ibang bansa? Tanong ni Alvin sa akin. Haha, nako Alvin,
Marami akong karanasan dyan. Paano? Paano pakiramdam na nakasakay sa eroplano? Anong salita dun sa ibang bansa ba? Sabik na tanong ng aking anak. Hahaha, isa-isa lang anak. Sa eroplano anak, nakakahilo siya sa una. Pero ang saya sumakay kapag nasanay ka na. Makikita mo yung ulap sa itaas, halos katabi mo na. Habang nagkukwento ang ama, halata sa mukha ng bunsong anak ang kanyang pagkakagalak at kasiyahan habang nagkukwento ang kanyang tatay. Di ba kumakain? Mamaya na yung mga tanong na yan. Galit na bigkas ni Marisa sa amin habang nagtatanong aking anak. Alvin, mamaya na mga katanungan mo, kumain muna. Payo ni Marisa sa aking anak. Naging balisa ang ihip ng hangin sa pagkainan. Nagpatuloy ang lahat sa pagkain nang walang ingay. Unang natapos si Daniela at dali-daling pumasok sa kwarto. Sumunod ang pinakabata sa pamilya na si Alvin. Si Marisa ay mag-isang nililigpit ang mga pinggan sa lamesa, habang si Elias ay nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Nagsalita na si Elias. Lisa, bakit naman ganun? Anong ano? Tinatanong lang ako ng bata, bakit mo pinigilan ng ganun ha? Kumakain tayo, sagot ni Marisa sa akin. Ba't ganyan ka mga usap ha? Anong ba't ganyan? Galit na tugon ni Marisa sa akin. Ano, nakalimutan mo na lang lahat? Ano, parang wala lang nangyari? Biglang balik sa normal? Marisa, kalma. Nandito yung mga bata. Ba't umasta ka parang hindi mo kami binigo? Oo, Marisa. Alam ko pagkukulang ko. At yung pagbigong nagawa ko sa inyo lalo na sa'yo. Marisa. 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 Alam ko hindi ko na may babalik yung mga segundo, minuto, oras, araw at buwan at taon. Yung mga lahat na ngayon na lumipas. Pero, Marisa, pakinggan mo ito. Lahat ng panahon na sinakripisyo ko, paniwalaan mo ako. Para sa araw na ito at sa mga susunod na taon pang pagdaraanan natin. Marisa, ganun ko kayo kamahal ng mga anak natin. Sobrang bigat sa akin yun. Sobrang nangungulila rin ako. Pero alam ko yung pamamaraan at yung paglihim ko, hindi ko may kakailayon sa inyo. May kakapatan kang magalit pero mula sa puso ko, Marisa. Gusto kong humingi ng tawad at gusto kong bumawi sa'yo. Lalo na sa mga anak natin. Magulgol na si Marisa ng sobra. Ang hagulgol ay halos katumbas na ng taon nang wala si Elias sa kanila. Ang gabi na yon ay wala kang maririnig, kundi ang iyak ng dalawang bigong mag-asawa na nagkulang sa isa't isa. Lumabas sa kwarto ang kanilang mga anak at niyakap ang kanilang mga magulang. Lumipas ang mga araw at medyo mabigat pa rin ang hangin sa loob ng kanilang tahanan. Ang mag-asawa ay naghihilom pa rin sa halos 12 taong kawalan ng connection sa isa't isa. Ganun na lang ang naging epekto sa mga anak, bagkus naging malayo muna sila sa kanilang tatay at di alam kung paano makikipag-usap. Pero hindi na paghinaan ng loob si Elias dahil sa kagustuhang bumawi para sa nawalang oras sa kanyang pagiging asawa kay Marisa at pagiging tatay para sa kanyang mga anak. Nakalikom si Elias ng malaking pera sa oras ng kanyang pagtatrabaho abroad. Malaking punan ang kaya na niyang ipundar para makapagtayo ng negosyo. Di na siya uli magluluwas ng Pilipinas at dahil kung gagawin niya pa ito, tuluyang mawawala ang pamilya niya sa kanya. Sa unang buwan niya sa pagbalik niya, nag-ayos muna siya ng papeles at permit upang makapagtayo ng negosyo. Kailangan niya pa rin buwan ng kita para sa pagsusustenso ng kanyang pamilya at mabilis na rin lumalaki ang kanyang mga anak. Unting taon na lamang at sasabak na sa kolehiyo ang kanyang panganay na si Daniela. Malaki-laking pera ang kakailanganin nila
para suporta ng pangarap ng kanyang panganay na may kagustuhan maging fashion designer. Nakabili na ng lote si Elias para sa kanyang itatayong negosyo. Ang kanyang binabalak na negosyo ay isang malaking publikong pamilihan o grocery. Pagkatapos mai-approve ang mga prosesong kinakailangan, nagsimula ng ipatayo ang istrukturang magiging puso ng unang negosyo ni Elias. Nagdaan ng ilang buwan at natapos na rin ito. Wala pang isang linggo, ang laki na ng paglago ng negosyo na ipinatayo ni Elias. Habang nagtatagal ang mga buwan, unti-unti niyang kinukuha ang loob ng kanyang pamilya. Paminsan-minsan, dinadala niya ang buong pamilya niya sa mga okasyon, bakasyon o lugar pasyalan para enjoy ng oras. Gusto niyang mabawi ang naputol niyang connection sa kanyang mga minamahal sa buhay. Sa mga unang buwan, medyo hirap pa. Habang tumatagal, lumalambot din sila para kay Elias. Sa ibang pagkakataon, sinisikap din ni Elias na dalhin sila sa mga magkakaiwalay na okasyon nang dalawa lamang sila ng kanyang asawa at mga anak. Sa una, medyo matigas pa ang asawa pero kalaunan nakikasama na rin. Nagdaan ng halos 1.5 taon, masasabi nang nabawi na uli kahit papaano ang connection ni Elias sa kanyang pamilya at higit sa lahat sa kanyang asawa na may mabigat na puso. Pati din sa mga anak, lalo na si Daniela na nagdala rin ng bigat ng puso ay unti-unti ring nagbukas ng loob sa kanyang tatay. Ganito pala yung problema na kinakaharap ng tatay ko. Ganun pala ang sinakripisyo ng aking ama para lang sa ikakabuti ng aming buhay. Ayaw ko na mangyari sa akin ang naranasan ng pamilya namin kapag ako ay bubuo na ng sarili kong pamilya. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral, lalo na tumatanda na din sila mama at papa. Binuksan ni Alvin ang kahon kung saan nakalagay ang tala-arawan ng kanyang ama at binalik ito sa kalagayan na kung saan niya ito kinuha. Sinuksok ni Alvin ang kahon sa ilalim ng kanilang kama at naglakad palabas ng pinto.